Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong huling linggo sa taong ito ay ating pinagdiriwang kapistahan ng banal na mag-anak na si Jesus, Maria at Jose. Magpasalamat tayo sa banal na mag-anak na tumulong sa atin itong nagdaang taon sa kanilang panalangin at muli ay italaga natin ating mga sarili, ang bawat pamilya natin sa pagpasok ng panibagong taon sa ating buhay. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahitasan. At sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos,
anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami na ulirang huwaran ng angkan na si Jesus, Maria at Jose ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang malo na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang pagkakaloob ng Diyos ng anak kay Abraham dahil sa pananalig niya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niyang sinabi sa kanya ng Panginoon, Abraham, huwag kang matatakot ni mangangamba man. Kalasag mo ako, kita'y iingatan. At ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoon, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ng Panginoon, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana. At inilabas niya nito at sinabi sa kanya, Masdan mo ang mga bituin,
Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Nilingap ng Panginoon si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa sinabi ng Diyos, si Sarah ay nagdalang tao at nanganak ng lalaki, bagamat matanda na noon si Abraham. Isaak ang ipangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos natin Panginoon, tipan niya'y habang panahon. Dapat ng Diyos, itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kaniyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ang awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kaniya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat magsaya. Siya ay hanapin at ang kaniyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kaniyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kaniyang paghatol. Gayon din ang kaniyang ginawang himala. Ito ay nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kaniyang hinirang.
Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kaniyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipa ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Ang Diyos natin Panginoon, tipa niya habang panahon. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral sa atin kung paanong pananalig sa Diyos ang naging daan upang pagkalooban ng anak si Abraham. Pananalig din sa Diyos ang nagudyok sa kanya upang ihandog sa Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac. At sa pagtalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay ang paghahandog kay Jesus sa templo bilang pagtupad sa hinihingi ng kautusan. Isinasalaysay din ang kagalakan ni Simeon at Ana sa pagmalas sa katuparan ng pangako ng Diyos na kanilang hinintay ng buong pananalig. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem
upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon, at naghandog sila ay sa hiningin ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hiningi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos ng wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na ininda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namanghang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila si Simeon na sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang iti nakatalaga si kapapahamak o kaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng lahat. Kaya't mahayag ang kanilang iniisip, dahil diyan ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propeta babae nagangalang Ana. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang siya nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ayuno at pananalangin. Lumabas siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagkapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang maga po sa inyong lahat. Happy Sunday po. Pakibati mga tabi natin, Happy Sunday. Sila po ay ating itian. Happy Sunday po sa ating lahat. Mukhang nagkaroon ng overdose ng misa ang mga parishioner natin. Linggo-linggo ay halatang kulang na kulang ang ating mga parishioner sa araw na ito. Anyway, kung tatanungin ko po kayo mga kapatid, sa dinami-dami ng mga Christmas decorations natin sa Pilipinas, anong pinaka gusto ninyo? Anong pinakagusto ninyo? Maaring ang parol, kasi ito yung simbolo ng ating pagiging Pilipino. Kaya nga yung mga ibang Pilipino na sa ibang bansa, pag nauwi ay nagdadala rin ng parol sa kanilang, dun sa ibang bansa, parang tinaging simbolo ng Paskong Pilipino yung parol. Mari yung mga iba't ibang mga pailaw na para bagang mga litap-tap sa gabi na makikita natin. O dili kaya ang Christmas tree. Christmas tree, bakit? Kasi sa Christmas tree, doon nilalagay ng mga regalo. Di ba? Pagka walang regalo sa Christmas tree, parang malaki. Minsan mga bata, excited pero nakakakita ng Christmas tree dahil ibig sabihin, pag mayroong Christmas tree, may regalong ilalagay doon. Pero ako po personally, ang pinakagusto kong Christmas decor ay ang nativity, ang Belen. Yung Belen. Kaya sana po, by next year, ay ang bawat pamilya, at least ay meron kahit maliit na imahe ng Belen sa bahay, sa kanya-kanyang mga bahay. Dahil kung titignan po natin yung Belen, ang pinakasentro ng Belen ay sino? Yung banal na mag-anak. Si Jesus, si Maria, at si Jose. Yun ang pinakasentro ng Belen. At ngayon nga po ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak na ito. Kaya tignan natin kung ano sinasabi sa atin ng mga pagbasa
Yung una at ikalawang pagbasa natin ay tungkol sa kay Abraham at kay Sarah na nangako ang Diyos na magiging ama siya na napakaraming tao. At yun nga nangyari. Kung papaano sa ating pananampalataya sa tradisyon ng ating simbahan, si Abraham po ang tinuturing na ama ng pananampalataya. Bakit? Sapagkat siya ang unang nanalig sa Diyos. Si Abraham ang unang nanalig sa Diyos. At dahil sa pananalig na ito, piniyayaan sila ng Diyos, si Sarah ng anak na si Isaac. At mula dito sa lahing ito, umusbong ang napakaraming tao na nananalig sa ating Panginoon. Ngayon, tingnan natin ang anong pinapalala sa atin ng banal na mag-anak sa kanyang kapistahan nila. Kasi po, ang banal na mag-anak, kung titignan natin, magsisilbing inspirasyon, nagtuturo sa atin ng aral tungkol sa buhay ng isang pamilya. Bagamat sinasabi natin mga Pilipino, mahalaga ang ating pamilya, mahal natin ating mga pamilya, pero maraming pagkakataon, we neglect our families. Maraming pagkakataon, we neglect, we take for granted our own families. Bakit? Minsan dahil sa trabaho, minsan dahil sa mga barkada, na nauna pa natin ang mga ito. Ngayon, batay sa Ebanghelyo po na ating napakinggan, tatlong mahalagang bagay na yung pagtuunan natin ng pansin na malaking tulong at alam ko ito nangyayari na sa atin. Yung una, yung ugnayan pananalig sa Diyos. Nung dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, dinala ng mag-asawang Jose at Maria si Jesus sa templo. Dahil ayon sa kautusan ni Moises, ang bawat panganay na lalaki ay dapat ihandog, ay dapat italaga sa Diyos. At yun ang ginawa ng mag-asawa. Pero ito hindi lang simpleng pagsunod sa kautusan ni Moises, kundi ito'y pagkapayag ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos, ng kanilang pananalig sa Diyos. Sama-sama silang nagpunta sa templo upang ihandog ang sanggol na si Jesus. At anong pinapaalala sa atin dito? Yung ugnayan at pananalig natin sa Diyos bilang isang pamilya. Kayo po ba'y naniniwala pa rin sa kasabihan na the family that prays together stays together? Kayo po ba'y naniniwala pa rin doon? Naniniwala pa rin ba kayo doon? Kasi baka mamaya parang quotation na lamang yun para sa atin. The family that prays together stays together. Yun ang hiling. Hindi lang basta pananalangin, kundi sama-samang pananalangin ng pamilya. Bagamat ang bawat miyembro ng ating pamilya nagdarasal, may kanya-kanyang oras, may oras din sa pagsisimba, pero iba pa rin yung masasabi natin na sama-samang nagdarasal ang ating pamilya. Maganda na meron pa rin tayong mga pamilyang nakikita na sabay-sabay na nagsisimba. Hindi lang si nanay, hindi lang yung anak, kasama yung kanilang padre de pamilya. Meron pa rin mga ganyan mga pamilya. O di kaya kapag kakain ay sabay-sabay na nagdarasal. The family that prays together stays together. Kung bakit? Sapagkat ito yung magsasalba parati sa atin. Sa anumang pagsubok na maaaring kaharapin ng bawat pamilyang Pilipino. Ugnayan, pananalig sa Diyos. Kung meron ito, anong ibubunga nito sa atin? Ito yung pangalawa. Makita ang bawat miyembro ng pamilya bilang biyaya ng Diyos. Si Jesus, hindi na naging biyaya kay Maria at Jose, kundi naging biyaya siya sa buong sangkatauhan. At ito yung malinaw na pinahayag ni Simeon. Sabi nga ni Simeon kay Maria, ang iyong anak ay magiging daan para sa ikaliligtas o ikapapahamak ng
marami sa mga Israelita. At hindi na sa mga Israelita, kundi sa buong sangkatauhan. Biyaya ng Diyos, si Jesus, sa kanyang magulang, pero hindi na sa kanyang mga magulang, maging sa buong sangkatauhan. Mga ama, biyaya ng Diyos sa inyo ang inyong mga asawa. Mga nanay, ang inyong mga asawa ay biyaya sa inyo ng Diyos. Mga magulang, ang inyong mga anak, biyaya sa inyo ng Diyos. Mga magkakapatid, biyaya sa inyo ng Diyos ang inyong mga kapatid. Mahalaga na isipin natin parati, mga kapatid, ng bawat miyembro ng pamilya ay biyaya ng Diyos. Bakit? Sa simpleng dahilan na lahat tayo mayroong mga pagkukulang, nagkakamali, may kanya-kanyang ugali. Pero madalas kapag hindi natin nakikita bilang biyaya ng isang miyembro ng pamilya, anong na-highlight? Yung kanyang masamang ugali, yung kanyang hindi magandang ugali. Pero pag nakikita natin na ang bawat miyembro ng pamilya biyaya, yun yung higit nating pagtutunan ng pansin. May taglay siyang kabutihan, may taglay siyang kabaitan. Yun ang higit na parating mangingibabaw sa kanya. At mahalaga rin na ito yung malaman ng mga bata. Kasi minsan sa panalita ng mga magulang, yung bang antigas-tigas ng ulo mo, pasaway ka. Minsan pag yan ang madalas sinasabi niya sa magulang sa bata, yan ang makikita sa kanyang isipan. Kaya kapag yan ang natindi sa kanyang isipan, maaring siguro ganun lang talaga ako. Matigas lang talaga ang ulo ko. Pasaway lang siguro talaga ako. Totoo, mayroong mga masasakit, matitigas ang ulo sa pamilya. Pero i-highlight natin, i-appreciate natin kung ano yung kabutihan kanilang nagagawa. Malit man ito o malaki, simple man ito o hindi, mahalaga na ma-highlight, ma-acknowledge sa kanila yung kanilang kabutihan. Dahil kapag na-highlight natin ang kanilang kabutihan, nakikita natin na sila ay biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. At yung panghuli, kung makikita natin na ang bawat miyembro ng pamilya ay lumaki. Magandang pamamaraan ito upang makita na nahubog sa tamang pamamaraan ang bawat isa. Suling bahagi ng Ebanghelyo, dito sinabi na nung sila'y umuwi sa Nazaret, Galilea, ang bata'y lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Natural lamang dahil sa Diyos ay nagkatawang tao. Pero dito, ang gusto kong bigyan din dito ay yung patuloy na paghubog, pagtuturo sa bata. Yung patuloy na paghubog, pagtuturo, pagpapaalala sa bawat miyembro ng pamilya. Sa pamilya, una natututunan ng bawat isa sa atin ang tungkol sa pananampalataya. Sa pamilya, una natin natututunan ang tungkol sa kagandahang asal, kung paano makikipagkapwa, kung paano makipag-ugnayan sa ibang tao. Kaya very crucial, mga kapatid, na sa loob ng pamilya, nandun na yung pagtuturuan, nandun na yung paggabay, nandun na ang pagtatama kung sakaling merong nagkakamali. Dahil sa pamamagitan nito, naihanda natin, lalo tigit ang mga bata, sa pagharap saan? Sa mas malaking mundo na kanilang kinabibilangan. Mas naihanda natin ang mga bata na humarap sa mundo na mas malawak, mas maraming tao,
mas malaki ang magiging impluensya. Mga kapatid, walang perpektong pamilya. Lahat tayo nagsusumikap na mapabuti, maging banal ang ating pamilya. At ang halimbawang pinamalas sa banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose, ugnayan sa Diyos, pagpapakita at makita na biyayang isa at patuloy na paghubog, pagtuturo, paggabay, ay malaking tulong upang ang ating kanya-kanyang pamilya ay talagang masasabi natin na biyaya ng Diyos. Hindi lang sa atin, kundi maging sa lipunan. Jesus, Maria at Jose, ang banal na mag-anak, ipanalangin mo ang bawat pamilyang Pilipino. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawa mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Piret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at dinilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko sa sanggol na si Jesus ay katuparan ng isang pangako. Ilapit natin na ating mga inaasam at kailingan sa Amang laging tapat sa kanyang mga pangako, ating sambitin, tapat na Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan bilang isang pamilya sa pangunguna ng mga paring ama natin sa binyag, naway maging huwaran at gabay ng mga bansa sa pagsusulong ng pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maipakita ng mga ina ang pagpapahalaga sa mga miyembro ng pamilya tulad ng halimbawa ni Maria at Jose. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nagkakahiwa-hiwalay, naway magkasundo at muling mabuo. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makadama ng init ng pagmamahal at pagkalinga mula sa mga kasapi ng kanilang sariling pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na bahagi ng ating mga kapamilya, naway pagkalooban ng walang hanggang katiwasayan at liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ama naming tapat, itaguyod mo kami bilang iyong bayan sa pagkapatuloy ng aming buhay sa loob ng isang pamilya. Lumagunawa kami sa pagtulad namin sa iyong anak na si Jesus, aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pagkipagkasundo, kami naway tuwangan na mahal na Birhen at San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Dating dingit sa amin naging hayag na kapiling, dating kapiling mo ngayon ang naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti, upang sa piling mo ay maitapok niya kami. Ang sangkatauhang nawala siya noon ay kanyang ipinipisa muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupun ng kalwalatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ideri sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagintapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na mo'y dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwa nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo
at iadya mo kami sa lahat ng mahasama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayos lahat ng kapahamakan. Samantalang aming masayang pinananabigan, ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa langit, walhati sa Diyos at sa lupa'y kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay sa piging na banal, ay gawin mo makapamuhay gaya ng banal na mag-anak, matapos naming mapangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw. Kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayo at maging patuloy na huwaran natin at gabay ang banal na mag-anak. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.